Ito po yung ito yung aking pangalawang karanasan. Ah, sa hulo naman ito nangyari. Yung unang wounded ko bilang 60 gunner sa aming team. Nung umaga ng May 25, 2019, doon kami sa Barangay Kanagi. Nagkasagawa kami doon ng ako bilang weapons sa aming team. Nagtuturo ako ng kung paano mag-assemble, disassemble ng baril sa mga bipat doon sa Kanagi. Kasi yung time na yon parang nag-recruit kami ng kung sinong gustong magkaa, sino yung gustong mag-bipat. Tapos mabot kami ng tanghali doon sa area na yon. Isang team kami doon. At may kasama kaming isang officer ng aming XO. Tapos bandang tanghali, meron kaming natanggap na info, nasabihan kami ng aming officer, team sergeant, na mag-consolidate kami sa isang area kasama nung isang team sa kabilang barangay. Kasi ang sabi sa amin is yung kalaban daw is magsasagawa ng one time big time. Pero bilang team member sa team namin, parang ang nasa isip ko noon, kasi corporal na ako noon, parang wala lang yun kasi one time big time na gagawin nila is siguro sa bahay. Di namin alam kung kailan mangyayari yun. Pero nung nag-consolidate na kami ng kabilang team, kami yung dun sa barangay Igasan. Simula tanghali yun. Naghintay lang kami ng instruction doon. Kasi may sinasagawa doon na isang activity sa isang bahay. Hanggat ang advice sa amin is huwag kaming aalis doon kasi wala pang instruction. Sa barangay Igasan, nag-consolidate na kami ng kabilang team. Maya mga bandang 3:00 ng hapon, okay pa naman, wala, tahimik pa yung area. Pag yung area namin nun, iniikutan namin sir yung area. Parang kiniklear namin, wala namang okay naman, problema. May mga nakikita kami doon na nagpapasto lang ng baka, mayroong dumadaan na matanda, may daladalang panggatong. Anong terrain niya? Paano ba itsura nung yung patag lang yun, sir. Patag lang siya. Tapos may bahay, may ilang bahay din yun, sir. Tapos may dalawang kuprasan doon, sir Tapahan dito, tapos dito kami sa kabilang tapahan na nakatambay. Tapos yung kabilang tapahan, may butas yun, nandun yung kabila. Tapos mayroong bahay doon, sir, na isang bahay doon na nandun din yung ibang tropa, nakikipag face-to-face dialogue sa mga tao doon. Kasi meron lang kailangan na makuha sa kanila, sir. Pero wala pang advice sa amin na mag-withdraw. Mga sir. Wala, tanghali, 12:00. Doon na kami kumain, sir, sa area. Nang 3:00 ng nagki-clear pa naman. Bawat ilang minuto, ikot na naman. Itingnan doon sa mga bandang, yung kayang matanaw. Ikutan kung safety ba. Okay naman, sir, pero mga bandang 5:00 na. Nung may pa noon, sir, yung mga bata na nakikipaglaro sa amin. Nawiwili sila sa amin na magkipaglaro. Binibigyan namin ng pera. Yung parang palaro lang, sir. Matuwa sila ba? Magpipila-pila din yung mga bata doon. Marami talaga sila. Palaro sila. Yung team namin ng natutuwa naman yung mga bata doon. Pero bandang hapon na, sir, konti na lang. Ano yung konti na lang? Konti na lang yung bata, sir. Maya, sir, may biglang pumutok na, sir. Di kami, sir, di kami, talaga. Bigla kami, sir, na mayroon na palang kalaban dyan. May bandang likuran, sir. Putok na bagbag? Isang putok lang, sir. Isang putok lang? Parang kami na yung tinatarget. Naalarma na kami, sir. Mamaya, volume fire na, sir. May tinamaan, sir, na bata, patay ka agad. Yung nandun sa amin, hindi paglaro. Tinamaan nung mga kalaban? Ako nun, sir, yung 60 gunner kasi ako nun. Yung baril ko nandun sa may butas ng tapahan. Yun ang unang pinuntahan ko. Pati yung bandoler.
magbaga naman, sir. Nakita ko dun sa ilalim ng bahay kasi nakasilip ako sa butas, sir. Nakita talaga yung, si agaw liwanag naman na yun, sir. Pero mga 5 hanggang alas 6. Nang hapon. Yung hapon na yun, sir. Kita mo yung putok talaga nila, ilaw-ilaw ng baril nila. Malapit lang. Maya, sir, may katabi man akong 4 doon sa butas. May key-3 din doon. Bagbag ng key-3 para lang. Kasi sir, nakikita ko yung tropa, busy na talaga mag-entertain. Kasi nakagulo na, sir. Ano bang forma ng kalaban? Inikutan kayo o isang ano na? Sa harapan, sir. Sa harapan namin yun, sir. Yung kung saan yung pinapatrolon namin na wala pa namang ano nung dumaliwanag pa. Doon sila nang galing. Sa obserbasyon ko, sir. Andun sila eh. Tapos na sila, parang nakapahaba din sila ganun. Ang ano talaga nila kami. Nag-withdraw na ako, sir, kasi pinapa-withdraw na ako ng team sergeant namin. Yung team sergeant namin, sir, ang tinamaan na din siya. Yung daliri niya, yung baril niya, tinamaan. Hindi niya makalabit. Kasi parang tinamaan yung magazine bolt niya. Kaya siya yung nagmamando din, sir, sa amin. Pati yung officer namin na mag-withdraw kami dun sa may kalsada. Bago pala yun, sir, nangyari, bago nangyari yung pukpukan na yun, yung KM namin, galing company, naghatid ng pagkain. Kumbaga, driver tsaka escort, dala sila ng pagkain sa amin. Kasi wala pang instruction sa amin na, umalis na kami doon. Nagtaka sila kasi doon sa kalsada, wala silang makitang sibilyan doon. Andun na yung mga tao sa may dagat, may baybayit. Malinis ba? Talagang pinaghahandaan na kayo. Pero, sir, yan yung what? Tapos pumasok pa yung KM. Wala mang kalsada yun, pero may pasok na yung KM, sir. Hinati doon sa amin yung pagkain. Yun nga, sir. Kakain na sana kami. Yun yung time na nanghara sila. Sir, bali, kami nun. 5 kaming wounded nun. Nung nagbilangan na doon sa may likod, kalsada, malapit na may reinforce na yun, sir, dumating. Yung CO namin, reinforce na sa may bandang gilid, likod. Tapos yung ibang kumpanya, sir, nandun na sila, kasama yung batalyon. Buti malapit lang sila. Malapit lang, sir, kasi marinig lang halos, sir. Marinig lang yung hindi na kailangan. Grabe rin talaga kasi yung kalaban doon, sisingitan at sisingitan kahit na lapit lang. Malapit lang yun, sir, yung mga tropa kumpanya namin, siguro 1 kilometro layo. Una lang ng kaunti ng cemetery, sir. Kumurbada lang ng kaunti, walang bahay doon masyado. Doon sila ng sa amin. Kaya yung batalyon, sir, hindi na kailangan i-radyo. Kasi naririnig nila yung putukan. Naririnig nila, reinforce na sila. So, yung mga tama nyo, saan ang tama mo nun? Dito po, sir, sa may kaliwang, dito sa may chest, sir. Dito, sir. Muntik sa puso na yun. Pero palabas, sir, tama-tama siguro naramdaman ko, sir, nung pagtayo kasi mag-withdraw na ako. Nakahiga akong ganyan. Susuot ko yung bandoler ko. Tapos yung baril ko ang ilagay ko na sa katawan ko ba. Tapos natayo ako kasi nag-withdraw na ako, sir, pinapa-withdraw na ako. Siguro pagtayo ko, sir, kasi naramdaman ako na medyo humap dito eh. Pero tuloy lang ako, sir, pag-withdraw. Pag cover ko doon sa puno, malaking puno, naramdaman ko, talagang may tumatagas na dugo, sir. Sakit na rin yung balikat ko. Hindi nag-through and through yung bala lang? Di naman, sir. Ang ko doon, sharp nail. Maliit lang naman, sir. Minor lang. Pero nung dinala na kami sa, sir, sa ospital, di ko akalain na meron pala kaming isang kasama na patal. Akala ko, sir, yung officer namin yun dahil yung kasama namin, sir, sa kabilang grupo, sa kabilang team, 2 team kami, sir, kami, halos naka-security yung team namin. Yung isang grupo, sir, sila yung nakikipag-usap doon sa isang bahay doon. Doon halos yung punteriya ng kalaban. Kaya may namatay doon, sir, na bata. Pati yung 2 yata yung namatay na bata doon, sir. Imagine mo, yung tumira nakapatay sa mga bata, yung mga kapwa din nila na nun. Kasi unang putok nila, sir, unang putok, sir, isa din, volume fire, sir. Volume of fire, na parang... Saka na kami nag-response, sir, kasi
Nakikita naman namin kung saan galing yung putok. Respondan namin yun. Respond kami doon sa area nila. Tapos 2, 3. Kaya kanya-kanyang ano kami sir, cover. Tapos yung bata doon sir na iba, talagang dinapaan ng trupa namin yun. Hindi Ganun? natamaan. Ibig sabihin kasi nung putukan kayo, may mga bata Kasi pa. may civilian doon sir. So mga ilang bata? Siguro sir, yung nagkikipaglaro doon sir, mga sa 4, 5, ganyan. Yung isa doon sir namatay. Yung napatay ng bala ng 11 kalaban. years old yung isang namatay. Ang alam ko sir, 11 yun. 11 years old. Saka yung maliit pa. Anak nung may bahay doon. Yun yung first burst talaga, Yes, sir. Oo, tinamaan na ng Yes, sir. kawawa ng yung bata. Tapos, yung ibang bata doon sir, natatakot na umiiyak. Dinadapaan sila ng tropa na huwag kang ano. Paano ginawa? Sige nga, ikwento mo nga kasi ito, kabayanihan ng tropa ito. Yes, sir. Tinuturo Oo, kasi sila sa atin po na yun, ano. sir. Yung team leader ng kabilang team. Tapos yung team member nila. Na yung bata, kasi tatamaan talaga sir kung tatakbo. Matakot mo talaga yun. Sundalo tayo nga sir, tatakot. Sundalo. O kayang sibilyan. Para lang hindi tamaan, hanggang sa magkalma. Kasi may reinforce na sir Dumating na yung pinakang CO namin. Kasama siyang grupo. Natakot na din yung kalaban doon sir. Kasi hindi nila akalain na meron kaming grupo na biglang susulpot sa likod nila, gilid nila. Kaya yung papunta nila sa amin, kasi alam nilang dalawang team kami doon siguro sir. Kasi niobserbahan man nila, matagal kami doon sir May mga civilian din kami nakikita. Siguro, alam nila na kunti lang yan. Yung grupo namin, dalawang team kami. Pero di nila alam na meron pa kaming isang team na naka-standby lang sa high ground. Yung CO namin sir. Malapit lang din yun sir. Sila yung unang-unang naka-reinforce sir. Kaya yung kalaban, hindi na nakalapit sa amin. Pero pakiano mo nga ilan yung tropa nyo na dinapaan yung bata? Ilang bata ang nadapaan nyo para hindi lang mamatay? Isa, dalawa? 3 yung tropa sir na yung officer namin sir na isa dun sa kabilang team. Yung officer nyo, dinapaan niya isang bata? Dinapaan din niya. Tapos yung dalawang team member. Bali, 3 sila sir na nag-hold the line para dun sa mga civilian dun sir. Hindi ko na masabi sir kung ilang bata ba yun, pero may matanda din sir. Pero nagpaiwan sila doon Paiwan sila dun sir, nagpahuli sila para maka-withdraw din kami sir. Maka-withdraw din At saka kami. yung para Mga maprotektahan civilian nila doon. yung ano. Yes sir, kasi pinapa-withdraw na kami sir, may tama naman yung iba. Pagdating doon sa may gilid ng kalsada sir, meron na kaming sundo na may mga naka-ready na doon na dadalayin yung mga wounded. May reinforce na rin sir. Tapos yung CO namin, sila naman na yung nagkipag-upukan doon. Kaya, obserbahan ko doon sir, yung isang team member namin, akala ko yun yung officer doon sa kabilang team. Kasi siya talaga yung nakita ko doon sir na nagpahuli. Akala ko nga sir patay kasi bilang ko sir, nag-observe lang din ako. Okay naman ako, yung tama ko, di naman masyadong Kita ko, bit-bit siya ng trupa namin. Bit-bit, yung paa, kamay. Akala ko sir patay. Pero buhay pala sir. Team member namin sir, PFC. Private siya nung time na yun sir, private siya. Yung malaki ang niya sir tama kasi nung dinadala na kami sa kinarga na kami sa PM. Siya, bali kami sir, 5 kaming dinala. Isa ako sa sir, yung parang naano ko yung kamay niya ba kasi pumipikit na tutulog na siya. Gusto niya ng pinipisil ko yung kamay niya, huwag kang matulog. Malapit na tayo sa ospital, sa sa Hulo. Nasampal-sampal ko pa sa sir. Tapos yung ibang kasama ko, ganun din yung ginagawa, parparas kami. Inaano namin siya kasi siya yung pinaka-grabe. Yung private na yun sir. Pero nabuhay siya? Buhay siya sir, survive. Hanggang ngayon sir, lang siya sir, outpatient siya, pero hindi na siya makalakad sir kasi spinal yung tama niya sir. Yung mga bata, buhay, rin, okay din? Na buhay naman yung sir, yung natakpan ng sir, yung dinapaan ng trupa. Nakaligtas yung maliban dun sa unang tinamaan sir. Grabe naman na buti naman. Dinala na kami sa hospital sir, sa boss sa 11 ID. Doon sa kabilang room, kaming 5. Plus yung sa kabilang room, yung isang babae na tinamaan, at saka yung tatay niya.
Anong feeling mo pag nako-crossfire yung mga civilian na ganyan? Na kapwa, kababayan nila eh. Di ba? Anong feeling mo pag ganon? Kasi yun ang una mong nakakita ka talaga ng na crossfire na civilian eh. Ang isip ko noong time na yun, sir, kasi yun nga, sir, yung bahayan na yun, ang isip ko, sir, yung bahayan na yun doon, kalaban na yun, sir, eh. Kasi di man lang sila nagsabi na kung may tao man doon na nandiyan na pala yung mga sa kuwan, kampi talaga yung mga civilian doon sa kalaban. Yung sundalo, kuwan, ang ano ko doon, sir, yung bariling ko talaga yung bahay ba kasi ang isip ko kalaban yun. Kasi nandun galing yung kalaban, sir, malapit doon sa bahay. Pero kawawa din pala sila kasi wala silang alam-alam, kamalay-malay na walang pakialam talaga yung kalaban kung tamaan ba sila o kahit kamag-anak man nila yan. Kahit kamag-anak man nila yan o kalahi nila. Pero wala silang ano, sir, eh. Mas ano tayo yung sundalo, sir. Yung sundalo na salanganin na yung kuwan. Sila pa rin talaga, tayo pa rin talaga yung kuwan, sir. Tutulong sa kanila. Kaya malaki ang pasalamat nila nun, sir. Kasi yung lalo yung matanda, yung ano, may galit man sila sa atin, sa sundalo, pero ano, sir, yung sundalo, kahit na, kuwan nga, bilang sa akin, sir, bilang sundalo, parang last priority na tayo. Diba, sa kuwan. Unahin natin yung civilian. Kasi dahil dun sa nakita ko dun, sir, yung kasama namin na dinapaan nila yung napakatindi nun. Napakabayani yun. Yes, sir. Talagang kuwan yun, sir. Ako, sir, di na kami nakaano doon dahil nadala na kami sa ospital nung time na yun. Yun yung unang mong wounded? Yes, sir. Yun yung unang wounded ko, sir, na Barangay Igasan, sir. August 19, 2000, May 25, 2019, sir. Bali, medyo nakakalimutan ko lang, sir, kasi magkasunod kasi, sir. Ngayon, ito yung second wounded mo, itong susunod. Yung pangalawang wounded ko, sir. Pwede bang ano? Kasi hindi ko pa pinapakita, hindi pa natin inaano na sir, yung pangalawang wounded mo ay naputol yung paa mo. Yes, sir. Pero hindi ka pwedeng tumayo dyan, ano? Para maipakita lang sana natin na kaya mo tumayo, okay no? lang po, sir. Tayo ka lang para makita na, hindi ko pa na iano eh. So, si Master Javi Gutierrez ay isang dakilang Special Forces Trooper na ngayon ay pangalawang wound niya doon, IED, doon siya naputol yung paa niya and ikukwento niya kung paano nangyari yon. Medyo masakit ito ikwento. Sigurado ko mahirap na ikwento, pero para sa bayan at para sa inspirasyon din ng mga kapwa niya na nagkaroon ng ganyan na kapansanan, ikukwento niya yung paano nangyari sa kanya. Okay, Jabs. Go. Yung pangalawang wounded ko naman, sir, is nakapagpahinga na ako noon, sir. Sa company ako nagpahinga noon, then nakapagpaalam ako sa CEO ko na mag-release sa Zamboanga, mag-medical, sir. Tapos, after noon, nag-renew pa ako ng lisensya ko. Nagawa ko lahat, sir, sa Zamboanga. Yun. Nakita din kami, sir, ng pamilya ko, ng mag-ina ko. Kasi ako, sir, nakapangasawa ko sa Zamboanga del Norte. Dating area namin yan, sir. Bago kami napunta ng Zamboanga del Norte, yung galing kami ng Basilan yan, sir. Basilan, din napunta kami ng Triple SB, Zamboanga Peninsula, yan. Tapos, after nun, sir, napunta na kami ng Hulo. Kaya ano, sir, nung unang wounded ko, nag-alala talaga yung pamilya ko noon. Siyempre, na-wounded ako, yung pamilya ko rito sa amin, sa Bicol. Alala sila. Siyempre, yung tropa, ganun din. Salamat na lang din, sir. At
wala namang masamang nangyari. Buhay kami lahat. 5 kami. Then, minor lang yung nangyari sa akin. Kaya okay lang, sir. Tapos, pahinga ng kaunti. Hindi mo na sumasama sa lakad. Tapos, mga ano na yun, sir. July. Nag-re-enlist ako. Tapos, pagbalik, sir, di okay na. Normal na, sir, ulit. Hindi na ako hindi na ako nag-60 kasi ang naisip ko noon, ayaw ko nang mag-60 kasi walang best, sir, eh. Walang best, baga. Delikado. Hindi, yung, ano ba natin, yung atin ba, yung 16 di nagbe-vest? Yes, sir. Nung time na yun, sir, yung 60, di ako nag-best kasi yung bala. Bala, ang dami. Sir, baga para sa akin, sir, maliit man lang ako. Nabibigatan ako, sir. Kaya hindi ako nag-best nun. Pero delikado pala, sir, na kasi yung team sergeant namin, sir, nung unang wounded ko, kung wala yung best niya, sir, best, pati yung cellphone niya, tinamaan, sir, eh. Gitang-gitna talaga dito, sir. Buti yung best natin is matindi. Grabe, no? Hindi tumagos. O, sir, pati yung KM nga namin, sir, yung matabad. Okay naman na yun, sir. Yung sa pangalawang lakad na, sir, yung August 19, 2019. Sa Igasan din, Sa Igasan pa rin yun, sir. Magka-same na lugar. Magkaiba lang ng location, sir. Pero parehas lang na, sir, Igasan pa rin.